Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Ang bangko niyo po ba, tuwing ini-invest yung 100 piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para Ay, paano? Madam Speaker, kung ako po ay hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because tandaan niyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. Tukul. May blanket kang pinirmahan sa bangko. So paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government? At galing na sa'yo yan ha, Madam Estela Quimbo, na mahirap pala gumawa ng magandang proyekto kapag kulang yung pondo. So bakit nyo binawasan ng 1.29 billion na alam mo naman pala ang magiging resulta nito pagdating sa pagbibigay ng magandang proyekto ng ating pamahalaan? Paano makakapagserbisyo ng maayos ang Office of the Vice President dahil tinapyasan nyo ng napakalaking budget? Tapos iko-contradict nyo dito dahil sinusupalpal kayo ng isang kongresista na may mabuting puso at gustong ipaalam sa inyo na dapat hindi nyo ginagalaw ang pondo ng ating sambayan ng Pilipino na kayo naman mismo pala ang naglaan dito. Tama o mali? Tapos ngayon mega explain kayo. Yo, what's up mga lods? It's again Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Nakahanap po ng katapat si Estela Quimbo dito po sa loob po ng House of Representatives. Ito po si Congressman Herrera at sobra po siyang nabokya dito sa pagsagot niya po sa mga katanungan ni Congressman Herrera na ang layo-layo po talaga ng utak nito ni Estela Quimbo. Hindi ko lang alam kung bakit siya po ang naging sponsor dito po sa usapin ng budget. Kasi tinanong po siya dito kung tama po ba gamitin ang pera ng walang paalam. Ito, mga Lodi, panoorin nyo mabuti ha. Hindi po natin kailangan maging matalino dito. Ang kailangan lang po natin ay malawak po ang ating pangunawa pagdating po sa pagbabudget hearing. Okay mga Lodi, umpisa na po natin. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law? Ito na, mga Lodi, tingnan nyo. Back up, need back up. Madam Speaker, if I may be allowed, Yes. parang po siyang Eto mga Lodi ha, yung kanyang ginawang comparison dito napakalayo po talaga sa nangyayari dyan sa budget hearing at dito po sa kanyang sinampol. Ito po, panoorin nyo. if I may use a comparison, parang pong kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko. Tama ba yung ginawa niyang pagkukumpara ng pera ng taong bayan sa pagbabudget nito at saka yung pera po ninyo sa loob po ng bangko? Ang layo mga Lodi. Nasuplak tuloy siya sa pagkukumpara niya sa bangko. Ito po yung sagot po ni Congressman Herrera. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede nyo gamitin national government kung saan nyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin nyo na. O basta siguraduhin nyo, pagkakailangan ko na, ibalik nyo sa akin. Hindi ganun kasi yun mga idol yung ina-explain ni Quimbo. Maling-mali po talaga. Congresswoman ka pa naman. Kayo ang kauna-unahang nagpapatupad ng mga batas dyan pero hindi nyo naman alam pala ito tuparin. Ito pa mga Lodi Lagi kasi niyang bukang bibig dito mga Lodi kapag hindi na po siya makalusot. Ito po yun mga Lodi. Kung may problema po ang ating kagalang-galang na BH Herrera, again, of course, she's free to file a resolution, file an inquiry, file or solicit an opinion from the DOJ. So, Madam Speaker, paano nga pag hindi na ibalik? Paano kung walang pera yung gobyerno? What happens now? Because ginamit natin for other things, pinambayad natin ng utang. Papalusot na niya dyan. Pwede naman po kayo mag-file ng complaint.
na dapat naman hindi nyo na ginagawa dahil kayo nga ang nagpapatupad ng mga batas dyan. Paano po gamitin ang pondo o paano po ito isegregate ng maayos? Tanong lang naman, paano kung naipamigay na po yung sinasabi nyong hiniram po muna yung pera dyan? O winaldas ba? Makakatanggap kayo ng 5,000 pesos cash! At 5 kilong bugas! Happy kayo? Dito ba napupunta yung hinihiram nyo? Lalong-lalo na doon sa PhilHealth na 89.9 billion. Dito ba yun napupunta, Mr. Romualdez? At saka Congressman Stella Kimbo? May pa-cash voucher eh. Kung hindi po ako nagkakamali, mga lodi, may pinamimigay po silang ganto kung totoo man po ito. Para po sa food and kadiwa items. Eto pa mga idol, kaya ba naging 29 pesos ang kilo ng bigas ninyo na kayo lang nakakaalam? Dahil dito ninyo nilalaan na hindi naman talaga 29 pesos ang kilo ng bigas natin. Tinatakpan nyo lang ang katotohanan para magbuka kayong napakagagaling. Kaya ba ninyo tinapyasan yung budget po ng OBP na 1.29 billion para ilaan nyo sa DSWD? Ito patunay ito mga lodi baka makalimutan nyo yung video ni Stella Kimbo. The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AIX program and the DOH MAIFIP program. Tandaan nyo po yung video na yun mga idol ito. Pero may sinabi po siya dito sa bakbakan po nila ni Congressman Herrera, hindi po talaga nagtutugma sa mga pinagsasabi nito ni Stella Kimbo. Mapupunta po yung tinapyas nila doon po sa DSWD at saka sa DOH na 1.29. I-split po yan mga lodi. Billion po yan ang pinag-uusapan Mukhang eto po yung gusto nilang gawin dito sa tinapyas nila sa OBP na sila na lang po ang mamahagi ng ayuda. Sobrang comedy na po nang nangyayari dito sa ating bansa mga lodi. Explain ko lang po sa inyo. Yung pinaglalaban po nila, ano nga po ba ang earmark revenues? Earmark revenues are identified income required by statute to be used for designated activities, benefits, or purposes and must be accounted for separately from the government's revenue. Separate mga lodi sa government revenues. Bakit nyo pinakikialaman kagaya po na nangyari dyan sa PhilHealth mga idol? Halatang halata na po na meron silang ginagawang anomalya dyan. Kaya kinukuha po nila, kunyari ihiramin kapag kailangan na daw po, ibabalik naman. So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Ang bangko niyo po ba, tuwing ini-invest yung 100 piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para Ay, kung paano? Madam Speaker, kung ako po ay hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because tandaan niyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. Tukul! May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede niyong gamitin national government kung saan niyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin niyo na. O basta siguraduhin niyo, pagkakailangan ko na, ibalik niyo sa akin. Napakalaking diferensya po talaga ng pagkukumpara ni Stella Kimbo sa bangko at sa pondo po ng gobyerno mga idol. Isa po itong problema mga lodi na sinasabi ko sa inyo Kasi tayo mga lodi, kapag nagdeposito tayo sa bangko, makikita po natin na nandun po yung balance natin. Hindi po nawawala yun dun. Matitrace po natin na nababawasan ba yung pera natin o nadadagdagan ba. Pero dito mga lodi, sabi pa niya, mismo sa bunganga ni Stella Kimbo, na kapag kailangan na kukunin, magre-request pa. Magre-request ka, pera mo yun? Diba? Sa bangko ba, gagawa ka pa ba ng formal letter? Uy, magwi-withdraw na ako kukunin ko na yung 100 pesos ko. Hindi. Automatic, kapag pumunta ka ng ATM machine, mga idol, kapag gusto mong kunin yun, makukuha mo anytime, anywhere, kapag merong ATM machine. But again, Madam Speaker, what is important is the balance. Paglilinaw lang po kung ano ang balanse ng bawat fund ay intact na intact po yan. Napakahuhusay po ng ating mga empleyado sa ating treasury. Napakahusay talaga. Mag-balance. Hindi namin alam kung paano nyo binabalance yan na mismo nagaling nga po kay Congressman Herrera na nagkakanda hirap-hirap na nga kayo paano ibabalance yung nawawalang pondo
Galing na sa kanya, ha? Complete po yan. Complete, So, mukha lahat mo. po ng mga dinadagdag po dyan, lahat ng binabawas, intact po ang balances. Sige. Nagkaka-issue lang po because Ito. we have a Pakinggan ceiling at every point in time. Today, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine, kung pinasok po natin itong 728 billion, mauubos yung 6.3 ng 728 billion ng in-earmark ng Kongreso. So paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government? Ba't pa kayo nag-earmark kung maaapektuhan pala yung gusto nyong ipatupad ng magandang proyekto ng national government? Huwag na sana kayo mag-earmark ng budget para dyan, allocated para dito, allocated para doon, kung maaapektuhan naman pala yung budget sa national government. At galing na sa'yo yan, ha, Madam Estela Quimbo, na mahirap pala gumawa ng magandang proyekto kapag kulang yung pondo. So bakit nyo binawasan ng 1.29 billion na alam mo naman pala ang magiging resulta nito pagdating sa pagbibigay ng magandang proyekto ng ating pamahalaan? Sa'yo mismo nang galing yan. Tapos ngayon, sasabihin nyo, maaapektuhan ang national government dun sa in-earmark ninyo? Dapat hindi na kayo naglaan ng mga budget para dyan kung maaapektuhan pala at kukunin nyo rin lang pala na kayo naman mismo ang naglagay dun. Hindi pala kayo marunong mag-budget dyan? Hindi nyo pala kayang isegregate ng maayos kung saang departamento ang nangangailangan ng mga pera? Anak ng tinapay, oh. Yun ang mangyayari dito. How will our national government function kung lahat po ng ating earmarked revenues ay pinasok natin lahat doon sa Ayan, oh. How will our national government function? Diba? Doon pa lang sablay na eh. Paano makakapagserbisyo ng maayos ang Office of the Vice President dahil tinapyasan nyo ng napakalaking budget, 1.29 billion? Yan po yung gusto kong iparating sa inyo. Tapos iko-contradict nyo dito dahil sinusupalpal kayo ng isang kongresista na may mabuting puso at gustong ipaalam sa inyo na dapat hindi nyo ginagalaw ang pondo ng ating sambayan ng Pilipino na kayo naman mismo pala ang naglaan dito. Diba, mga Lodi? Tama o mali? Tapos ngayon, mega-explain kayo na dapat bigyan ng pondo kung nangangailangan ng ating national government. ating total budget ceiling. So yun po ang napakahirap na trabaho ng ating DBM or DBCC. Ang ganda nga ng konsepto, di ba, ng cash management. So that's what it is. So in other words, when you deposit money sa bangko, yung the exact 100 pesos, serial number 0001, hindi naman yun yung the exact bill na isasoli sa'yo once Grabe. you make a withdrawal. Diba? Ang usapan lang natin ay nagde-deposito ko ng 100, at any point in time, you are entitled to 100 pesos, any serial number, plus interest. Dito siya nasupalpal ng mabuti. Pinamukha talaga sa kanya na hindi po pwede pala ang isang guro lang na pumasok bilang congresswoman. Diba? Yun naman po ang binabantayan natin. Madam It's the Speaker. same concept Okay. that we are using for cash management under the National Treasury, Madam Speaker. Madam Speaker, with the same concept, paano yung mga nagsarang bangko? Ayun, Dahil sagutin mo to. ginamit nila yung pera eh. Nag-overuse sila ng pera ng diniposito ko eh. So nung nag-withdraw ko, hindi na mabalik sa akin dahil nagsarado yung bangko eh. Kagaya rin po ng ginagawa ng administrasyon ngayon, mga idol. Paano kung siningil na po sila? Dahil pinamigay na nga po, cash voucher, meron pong mga pabigas dyan, 5,000 na ayuda. Oh, di ba? Ilang milyon, ilang bilyon. Dito pala sa Davao City, 1.2 billion daw po yung pinamudmud nila. So paano pag kailangan na? Saan ninyo kinuha yun? Sa tingin ko naman, mga Lodi, yun po yung 89.9 billion na meron pa nga daw po, pinamigay daw po sa kanyang pa-birthday sa mga nangangailangan po sa ospital na matagal na naman pong merong proyekto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan. Ano na? Kaya pa ba ninyong ipagtanggol itong administrasyon na to? Na kahit mga Lodi high school graduate ay maiintindihan kung anong nangyayari sa ating bansa. Kaya Madam Quimbo, kahit na anong gawin mong explanation dyan, about yun sa sinasabi mo pa dyan sa pagde-deposit sa bangko, napakalayo talaga niyan sa ginagawa nyong pagmamanipula ng budget ng taong bayan. Kaya kung ako sa iyo, mag-isip-isip na kayo ng ibang dahilan para ilusot yung gusto nyong palusutin. Dahil lilitaw din ang katotohanan kung paano nyo talaga minamanipula ang
pera ng taong bayan para lang sa inyong sariling interes. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Peace bomb. Supalpal.